maaaring wala sa labanan ang pinakamalaking problema ni Putin, kundi naghihintay sa kanya mismo sa Rusya. Umuuwi ang mga veterano mula Ukraine na may pilat, pagdududa, at pakiramdam na iba ang kanilang digmaan sa kwento. Ibinebenta pa rin ng Kremlin ang kwento para sa sistemang nakabase sa takot at kontrol. Ito ay banta na hindi nila kayang itago o patahimikin. Hindi lang dating sundalo ang mga lalaking ito, kundi parang bitak na dumadaan sa kapangyarihan ni Putin. Marami sila, sanay sa labanan, at hindi mahulaan ang kanilang saloobin. Sapat na iyon para kabahan ng Kremlin. Pero narito ang mas matindi pa. Unti-unting nababasag ang plano ni Putin na kontrolin sila habang lumalayo ang propaganda sa realidad. Bawat buwan, may nagbabago sa ilalim ng ibabaw. Isang bagay na hindi napaghandaan ng Kremlin at hindi nila ganap na makokontrol. Kapag nakita mo ito, maiintindihan mo kung bakit ang mga lalaking pinupuri ng Rusya ay maaaring sila rin ang pinakakinatatakutan nila. Ito ang nakakakaba para sa lahat. Hindi tahimik umuwi ang veterano. Bilang mga dumaan sa matinding pahirap, nagkukumparahan sila ng mga karanasan, nagbabahagian ng mga kwento, at inaalis ang opisyal na bersyon ng digmaan. Isa-isang pag-uusap. Hindi nila kailangan ng talumpati o rally para ipakita ang mga bitak. Kailangan lang ng mesa sa kusina, ilang kaibigan, at ang totoo sa kanilang nakita. At kapag nagsimulang kumalat ang mga kwentong iyon gaya ng nangyari, nawawala sa Kremlin ang tanging bagay na pinaka-pinagkakatiwalaan nila: kontrol sa kwento. At dito na tayo sa laki ng kinakaharap ni Putin. Hindi lang ito tungkol sa iilang sundalong umuuwi matapos ang maikling labanan. Ito ang pinakamalaking alon ng batikang mandirigma na nakita ng Russia sa mga dekada. At muling bumabalik silang lahat sa lipunan. Mahigit 620,000 veterano na ang nakabalik o na-demobilize ayon sa Ministry of Defense. Sapat na ang bilang na yan para baguhin ang bansa, pero ito pa lang ang unang alon. Inaasahan pang daan-daang libo pa ang susunod sa mga darating na taon. Bawat grupo may sariling damdamin, trauma, at pananaw sa pagkakamali. At ang lahat ng kaguluhan ay nadarama ng karaniwang mamamayan. Ang nakakatuwang bagay dito ay hindi pare-pareho ang puwersang ito. Ito ay isang halo-halo na pinagbubuklod lang ng katotohanang sabay-sabay silang nakaligtas sa parehong digmaan. May mga sundalong kontraktwal na maagang nagpalista at conscript na di inakalang makakaranas ng totoong labanan. Mga reservistang kinuha mula sa kanilang tahimik na buhay sibilyan at ordinaryong lalaking napilitang mag-uniforme sa biglaang mobilisasyon. Marami ang bumalik na nanginginig, nadismaya, galit, o nagbago sa paraang hindi matanggap ng kanilang komunidad. Nariyan din ang grupo na nais kalimutan ng Kremlin, mga recruit mula sa bilangguan. Mahigit 70,000 na mga pinalayang bilanggo ang naibalik na sa lipunan matapos magsilbi sa pinakamarahas na bahagi ng labanan. Matagal nang malapit sa krimen ang mga lalaking ito bago pa ang digmaan. At lalo pang tumindi ang kanilang kalupitan dahil sa karanasan sa Ukraine. Kung noon banta na sila, mas malaki na ngayon. Bumabalik sila sa mga rehiyong dati ng hirap dahil sa kahirapan, mahihinang institusyon, at mababang tiwala. Dahil sa pagkakaiba ng mga veterano, iba-iba rin ang kanilang karanasang dala pauwi. Ang ilan ay lumaban sa guho ng Bakhmut at Mariupol, kung saan bawat pasilyo ay bitag. Ang iba ay nagtagal ng buwan sa trintsera, namumuhay sa ilalim ng mga drone na ang maliit na galaw ay maaaring magdulot ng kamatayan. May ilan mula sa espesyal na unit na pinanatili ang disiplina. Ang mga mandirigma ng Wagner at Storm Z ay hinubog ng matinding pakikibaka, mahigpit na utos, malaking pagkalugi, at kakulangan sa totoong pagsasanay. Ang mga labang ito ay nag-iwan ng mga pilat na hindi mo makikita, pero ang mga pilat na iyon ang humubog sa kung sino sila ngayon. Tulad ng inaasahan, wasak din ang kanilang pag-iisip. Lag everywhere ang post-traumatic stress disorder, at hindi handa ang Russia harapin ito. Inamin ng Health Ministry noong Oktubre na may isang psychiatric bed lang kada 400 nagbabalik na mandirigma. Yan na ang nagpapakita ng sistema o kawalan nito na dapat sumalubong sa mga lalaking ito. Kailangang mapunta ang mga sakit na yan. Kaya madalas lumalabas sa kalsada. Tandaan, karamihan sa kanila ay mula sa mahihirap na lugar na kulang sa pera at oportunidad. Tingnan kung paano kinuha ni Putin ang marami mula sa Siberia at minoryang komunidad. Bumabalik na ang mga lalaking iyon sa mga bayang matagal nang nahihirapan, lalo na sa mga etnikong komunidad na may pinakamalalim na galit. Ang Buryatia, Tuva, at Dagestan
ay nagpadala ng 4 hanggang 5 beses na mas maraming lalaki at nasawi kumpara sa Moscow o St. Petersburg. Pagbalik nila sa kanilang mga tahanan, ang mga nagbalik na nakaligtas ay tinatanggap bilang mga bayani sa telebisyon, ngunit tinuturing namang pambala lamang sa pribadong usapan. Ang mga lokal na leader na dating nagdiwang sa recruitment drive ay ngayon iniiwasan ang galit na tao sa Makhatchkala at Ulan-Ude. Ang mga libing ay nagiging protesta sa loob lamang ng ilang oras, dahil kadalasan ang dalamhati ay nauuwi sa galit. Ang reaksyon, dagdag na riot police ang ipinapadala ng Moscow sa mga rehiyong ito. Hindi sa Ukraine, ipinapakita nito kung saan inaasahan ng rehimen ang susunod na kaguluhan. Lalong lumalala ang trauma, galit, pagkadismaya, at walang mapuntahang pagmamalaki dahil dito. Para sa marami sa kanila, tila hindi totoo ang magtrabaho ulit ng normal na trabaho. Marami sa kanila ay hindi na sumusubok at hindi rin alam ng iba na nasa bahay na sila. Hindi na sa digmaan. Hindi lang ito dagsa ng mga lalaki, kundi ng trauma, kasanayan, at karanasang di matanggap ng Estado. Dahil dito, hindi sila kinikilala ng Kremlin bilang bayani kahit marami silang medalya. Ipinamimigay nito, nakikita silang anino na di kayang kontrolin. Ang aninong iyon ay nakabitin na ngayon sa organisadong sistema ni Putin na nagdadala sa atin sa totoong tanong. Bakit siya takot na takot sa kanila? Nagsisimula ang takot sa politika. Ang mga veterano ay may dalang bigat ng tunay na labanan na hindi kayang ipakita ng gobyerno sa telebisyon. Sa Russia, karamihan sa mga opisyal ay umaakyat sa ranggo sa pamamagitan ng pagpapakita ng katapatan, paulit-ulit na pagsasabi ng mga slogan at pag-iwas sa mga pagkakamali. Ang mga lalaking bumabalik mula sa Ukraine ay may dalang kakaibang uri ng autoridad. Hindi ito dahil sa medalya o talumpati, kundi sa katotohanang alam ng lahat na totoong lumaban sila para sa bansa. Dahil dito, nagkakaroon ng panganib na agwat sa Russia. Sa isang banda, may mga nag-alay ng buhay. Sa kabila, puro salita lang tungkol sa sakripisyo. Maaaring tawagin ng mga propagandista ni Putin ang kanilang sarili na mga patriota buong araw. Pero ang lalaking nawalan ng kalahating paa mula sa Avdiivka, hindi na niya kailangang lakasan ang kanyang boses para manalo sa usapang yan. Maingay ang rambol sa kalsada, pero mas delikado ang tahimik na pumapasok sa voting booth o opisina ng gobernador. May totoong moral na autoridad. Hindi lang ito tungkol sa krimen, kundi sa lehitimasyon. Ang mga veterano ay may autoridad na di mapapantayan ng ibang opisyal. Direktang tinatamaan niyan ang puso ng politika ng Russia. Kung sakaling magpasya silang gawing isang tunay na organisasyon, ang kanilang pagkadismaya, maaari nilang hamunin ang mga lokal na leader, mga pinuno ng rehiyon, at maging ang mga pambansang opisyal. Ipinapakita ng kasaysayan kung bakit ito mahalaga. Matapos ang digmaang Soviet sa Afghanistan, naging leader sa politika at paramilitar ang mga nagbalik na mandirigma habang humina ang Estado. Mas marami at mas bihasa ang mga veterano ngayon. Sa huling bahagi ng 2025, 183 dating sundalo ang nahalal na mambabatas sa rehiyon. 3 beses na mas marami kaysa dati. May ilan na lantaran ang pagbatikos sa mga gobernador sa live television nang hindi pinapatahimik. Napansin agad ng Moscow ang panganib, mas mabilis pa kaysa sa lokal na pulisya. Hindi sila madaling matakot at hindi nila iginagalang ang isang sistemang sa tingin nila ay ginamit sila at pagkatapos ay iniwan sila. Maraming mahigpit na samahan ang nabubuo dahil sa pinagsamang karanasan sa labanan. At lumalawak ang mga grupong ito bilang mga network na di naaabot ng Estado. May mga inosenteng samahan, pero mayroon ding nagiging gang o pribadong grupo ng seguridad na sumusunod sa sariling patakaran. Tinawag ng mga lokal na hepe ng pulisya ang mga ito bilang bagong batalyon ng Chechen. Pero di alam sa Moscow kung sino ang sinusunod nila. Hindi lang sa mga lalaki nagtatapos ang problema ng Kremlin. Pati pamilya, asawa, ina, at kapatid na babae nila ay naging puwersa na rin. Ang dalamhati at galit ay nauwi sa organisadong paglaban. Ang pudumoy at konseho ng mga ina at asawa ay may 10,000 miyembro sa buong Rusya. Hiniling nila ang pagpapauwi ng pagod na sundalo para mapalitan. Ngayong taon, block sila ng kalsada. Sinasalakay ang gusali ng gobyerno at nagsasampa ng kasong umabot sa korte. Nire-record at agad ipinopost ng mga babaeng ito ang lahat. Nagsasalita rin sila na parang mga mandirigma sa moralidad. Kapag tumitig ang inang nawalan ng anak sa gobernador sa harap ng kamera at tinanong kung nasaan ang bangkay, hindi na gumagana ang propaganda. Maraming inaresto sa Moscow, ngunit mas dumarami pa ring babae sa kalsada tuwing may pag-aresto. Tungkol naman sa mga bangkay, isa sa pinakamalalaking dahilan ng galit ay ang mga hindi na nakakauwi. 10,000 lalaki ay ang itinuturing na nawawala. Pinapatagal o tinatanggihan ang death certificate para magpatuloy ang bayad sa kanila bilang aktibo at maiwasan ang lump sum na kompensasyon. Tinawag silang patay na kaluluwa ng mga pamilya
Nagkakampo ang mga asawa sa punerarya at opisina ng militar ng ilang linggo. Mas mabilis kumalat ang balita tungkol sa 200 hindi pa nakikilalang bangkay sa refrigerator truck sa isang rehiyon kaysa sa kayang pigilan ng sensor. Alam ng mga veteranong nagsilbi, kasama ng mga nawawala kung ano talaga ang nangyari. Ang ganitong kaalaman ay agad nagpapalit ng lungkot sa galit. Mas mabilis kaysa sa epekto ng propaganda. Napapansin ng gobyerno ang mga pattern at tumutugon sa katahimikan at pagkataranta. Ang mga dating ni-recruit mula sa bilangguan ay binabantayan pa rin kahit tapos na ang kanilang kontrata. Bagong batas na pumapayag sa hanggang 8 taong administratibong supervision. Inatasan ang pulis na bantayan ang pagtitipon ng lantad magsalita, ang veterano. Pinalawak ang pagmamanman sa mga rehiyong tinitiran ng mga nagbalik. Ngunit hindi nito nalulutas ang problema at mas pinapalala pa ang sitwasyon. Madalas alam ng mga lalaki na binabantayan sila ng estado. Kaya nainis at mabilis lumaki ang galit ng mga dati nang nakakaramdam ng pagtataksil. Pero tandaan, hindi lahat ng veteranong umuuwi ay kayang akuin ang galit na yan. Marami sa kanila ang nais lang maibalik ang dating buhay. Maayos na trabaho, tahimik na gabi, at hindi amoy trintsera o makina ng drone. Ilan ang nagbalik trabaho, nagpapasalamat makita ang anak, at ayaw na sa politika. Yung iba, inuulit ang opisyal na kwento hindi dahil naniniwala sila, kundi dahil mas madali kaysa harapin ang kalituhan. Para sa kanila, ang bersyon ng estado ay isang panangga, hindi isang watawat. May mga bayan kung saan ang mga nagbalik ay nakikihalubilo na parang walang nangyari. Nagdadala ng pagkain ng kapitbahay, bakante ang posisyon sa pabrika, at namimigay ng benepisyo ang opisyal para maiwasan ng galit. Sa mga lugar na iyon, ang mga veterano ay nag-ayos ng gamit o nagtuturo sa mga bata. Tahimik na bitbit ang sugat ng nakaraan. Mas pinipili ang normal na buhay kaysa galit. Ang ilan ay nakakahanap ng layunin sa mga programa ng estado, tumutulong sa sugatan, nag-oorganisa ng tulong, at tumatanggap ng medalya dahil ang pagkilala ay sapat na totoong maramdaman. Pagkatapos, may mga palaboy, mga lalaking palihim nagrereklamo sa korupsyon at alam na nabigo sila ng hukbo. Pero kapayapaan lang sa tahanan ang gusto. Di sumasali sa protesta. Mas mahirap silang basahin ng Kremlin kaysa sa mga galit. Kaya tila kalmado ang ibabaw. Ang tambalang ito ang nagpapalakas sa rehimen. Sa ngayon, hindi pa sabay-sabay nagmamartsya ang karamihan sa mga veterano para mag-aklas. Sila ay magkakahiwalay sa iba't ibang landas. Ang ilan ay kalmado, ang ilan ay balisa, at ang iba ay patuloy pang hinahanap kung saan sila nababagay. Ang tahimik na nakararami ang panangga at ligaw na baraha na bumibili ng oras para sa Moscow na hindi nito karapat-dapat at kayang hulaan. Alam ng Kremlin na kahit tahimik, may dalang kaalaman na di matitinag ng bakal. Hindi lang dami o protesta ang kinatatakutan ni Putin, kundi pati kaalaman. Naiintindihan ng mga veteranong ito kung paano talaga gumagana ang mga hukbo. Alam nila kung aling mga utos ang mahalaga at kung alin ang bumibigay kapag may pressure. Alam nila kung paano napuputol ang mga supply line. Alam nila kung saan mahina ang pamumuno. Marami ang nakasaksi kung paano kumalpak ang kanilang mga opisyal. Sa mga sandaling hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa kanilang alaala. May ilan na nakita kung paano winasak ng korupsyon ang mga unit. Hindi madaling mawala ang mga alaala kahit matapos ang digmaan. Pinakita ng pag-aaklas ng Wagner kung gaano kabilis kayang yanigin ng armadong grupo ang Moscow. Ngayon, isipin mo hindi lang isang grupo, kundi daan-daang magkakahiwalay na veterano. Bawat isa ay may sariling koneksyon at mga kinikimkim na galit. Yan ang kinatatakutan ni Putin. At hindi kailangang magmukhang dramatikong marcha sa Moscow ang isang pag-aaklas. Pwedeng magsimula ito sa maliit na grupong ayaw sumunod o isang kumander na bumuo ng tapat na grupo sa paligid niya. Ipinakita ng Wagner kung paano kayang gulatin ng leader at organisasyon ang Kremlin. Nagbalik ang mga veterano mula sa maraming unit at karanasan. Dahil dito, mas mahirap silang subaybayan, hulaan at kontrolin. Kaya kung ganito kalinaw ang panganib, bakit hindi na lang tapusin ng gobyerno ang digmaan at pabagalin ang pag-uwi ng mga mandirigma? Simple lang ang sagot. Hindi kaya ni Putin. Ang buong sistema niya ay nakabatay sa ideya ng lakas. Ang biglaang kapayapaan ay magtutulak sa kanya na ipaliwanag kung bakit napakarami ang ipinadala para lumaban at kung para saan sila namatay. Matinding galit ang mararamdaman ng matitigas ang ulo at magtatanong din ang mga pamilya ng sundalo. At di pa kasama dito ang pakiramdam ng mga lalaking parang ipinagkanulo sila. Lahat ng bahagi ng sistemang nagpoprotekta sa kanya ay nakabatay sa ideya na dapat ipagpatuloy ang digmaan hanggang makamit ng Russia ang mukhang tagumpay. Ang pagtatapos ng digmaan ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga tropang nakikipaglaban pa. Babala ng mga analista, maaaring magdulot ng takot, kalituhan, o pag-aaklas ang biglaang demobilisasyon. Madalas naghahanap ng masisisi ang mga sundalong umuuwi ng walang gantimpala o layunin. Hindi basta tatanggap ng tahimik na pag-urong ang mga veterano.
Mararamdaman nilang nadaya at niloko sila. Kadalasang sanhi ng kaguluhan ang mga sundalo na lalong pinipigilan ng pandaigdigang presyon. Ang pagtatapos ng digmaan ng walang napala ay sisira sa imahe niyang matatag na pinuno at mapipilitang aminin ang pagkakamali. Bawat talumpati tungkol sa determinasyon at tadhana ay magsisimulang mabasag at alalam niya iyon. At naroon pa ang pinakasimpleng problema sa lahat. Walang sapat na kagamitan ang Rusya para maibalik sa normal na buhay ang maraming mandirigma. Kulang ang pera, pabahay, at suporta ng Estado para maibalik sa lipunan ang milyon-milyong lalaki. Mahirap ang demobilisasyon sa kahit anong bansa, lalo na sa Rusya na may mahihinang institusyon at kulang na sistema. Habang tumatagal ang digmaan at walang nakikitang katapusan, sinubukan ng Kremlin ang ibang taktika. Sa unang tingin, mukhang matalino ito. Kunin ang mga veteranong kayang hamunin ang sistema at gawing tapat na tagapagtanggol nito. Simple lang ang inaasahan ni Putin. Kung di niya mapigil ang galit nila, baka kaya niya itong ilihis at bumuo ng bagong elite. Bailitaliyang paliyasam ang gimbi alit sa bangilid mula sa mga lalaking lumaban at nakaligtas. Nagsisimula ang plano sa mga simbolo dahil madali itong kontrolin. Ang mga veterano ay tumatanggap ng medalya, sertipiko at papuri sa telebisyon, ipinapakita sa state media at seremonyang may ngiti, pakikipagkamay, at kalmadong pananalita. Ang mga sandaling ito ay para ipakita ang paggalang sa mga veterano at ipaalala na may gantimpala ang katapatan. Ilan ay natutuwa sa atensyon, pero ang iba ay nakikita itong murang palabas na puno ng ilaw at walang laman na pangako. Ang makaligtas sa Bakhmut ay parang medalya lang na katulad ng binibigay para sa photo op sa Kremlin. Alam ng marami ang pagkakaiba ng tunay na paggalang at palabas para sa kamera. Pagkatapos, napupunta ang estratehiya sa politika at tumataas agad ang pusta. Itinutulak ng gobyerno ang mga veterano sa parlamento sa pinakamadaling paraan. 28 na ang kasalukuyang miyembro ng Duma, pinakamataas sa kasaysayan. Ang mga lalaking ito ang tagapamagitan ng frontline at kabisera, humaharap sa kamera para sabihing makatarungan ang digmaan, may saysay ang pagkalugi, at nauunawaan ng pamunuan ang hirap ng mga mandirigma. Ginagaya ng mga opisyal ang pamamaraang ito. Nilalagay ang mga veterano sa lokal na opisina bilang kapalit ng mga burokratang walang karanasang lumaban. Sa papel, mukhang matapang na pagbabago ito. Sa totoo lang, mapanganib ito. Naniniwala ang Kremlin na susunod pa rin ang mga veterano kapag naranasan nila ang tunay na kapangyarihan. Nagbuo ang estado ng mga bagong grupong veterano na parang mula sa masa, pero galing ang pondo sa itaas. Ang pinakamalalaking tagapagtanggol ng Inang Bayan ay nakatanggap ng halos 12 bilyong rubles noong 2025. Namimigay sila ng pagkain, regalo, maliit na grant, nag-oorganisa ng paradat, at tumutulong sa papeles. Sa una, parang matulungin at makabayan sila. Nangongolekta sila ng impormasyon, humuhubog ng usapan, at pinapanatili ang mga veterano sa mga network na nasusubaybayan ng awtoridad. Ginagamit silang pampulitikang kasangkapan na kunwari may suporta ng komunidad. Ginagamit din ang pera at pinapangakuan ang mga veterano ng pabahay, pensyon at trabaho. May mga napupunta sa industriyang pinapatakbo ng Estado at ang iba ay sa mga ahensyang pangseguridad na mahalaga. Ang karanasan sa labanan. Simple ang ideya. Kung umaasa ang veterano sa Estado para sa katatagan, hindi sila mag-alsa, pero kadalasan napapako ang pangako. Mahigit 180,000 na pangalan na ang nasa listahan ng pabahay. Nawawala ang mga alok na trabaho dahil sa korupsyon at nawawala rin ang mga papeles sa mababagal na opisina. Paulit-ulit na lang ang ganitong problema. Tumataas ang inaasahan, pero nahuhuli ang resulta at maraming hindi nabibigyan ng pagkakataong makapag-settle. Dumarating ang mga opisyal at tagakuha ng empleyado sa mga bahay. May dalang kontrata at signing bonus na minsan 2 hanggang 3 milyong rubles para sa 6 na buwan. Kung tumanggi ka, biglang bumabagal ang mga lokal na benepisyo o kaya naman ay nagsisimula ng dumalaw ang pulis. Noong taglagas 2000 at 25, inamin ng lokal na awtoridad na mahigit 40 demobilized na lalaki ang napilitang pumirma muli o nabigyan ng suhol para sumali ulit. Tinuturing itong voluntaryo ng Kremlin, pero tinatawag ito ng mga lalaki na pangalawang kagat ng gilingan ng karne. Ang bawat sundalong pinapabalik sa harap ay nababawasan ang mga galit at armadong veteranong naglalakad sa bayan. Kahit panandalian lang, napakabigat ng gastos para sa mga veterano, lalo na sa panrehiyong budget sa Baryatcha, Siva at Krasnodar. Mahigit 30% ng lokal na gastos ay para na sa benepisyo ng mga veterano. Napipilitan ang mga gobernador pumili kung aayusin ang kalsada, bayaran ang guro,
o panatilihin ang katahimikan ng mandirigma. Madami ang pumipiling maging mandirigma, kaya kulang ang tauhan sa ospital at napapabayaan ang paaralan. Ang mga sibilyan na hindi naman pumirma ng kontrata ay nakikitang nawawala ang kanilang buwis sa parehong digmaan na kumuha sa kanilang mga anak. Lumalala ang tensyon sa magkabilang panig at nagpapanik na ang mga lokal na opisyal. Dito pumapasok ang mitolohiya. Ipinapalaganap na ng Kremlin na ang mga lumaban sa Ukraine lang ang dapat mamuno sa bansa. Pinupuri nito ang mga veterano at tinatangi sila ng Estado. Sinasabi sa kanila na sila ang piling tagapagtanggol na nagpamalas ng katapatan. Kapag may panganib, tumataas ang pride at bitag. Pag tinanggap nila ang pagkakakilanlan, inaasahan silang maging simbolo. Hindi individual, dapat silang maging tapat, huwag magtanong, suportahan ang digmaan, at huwag ituro ang mga pagkukulang nito. Marami ang malinaw na nakikita ang bitag, pero nakikisama pa rin sila dahil pakiramdam nila ay delikado o wala ng pag-asa ang mga alternatibo. Ang problema ay hindi talaga nakikipagtulungan ang realidad. Ang mga veterano ay galing sa iba't ibang rehiyon, pamumuhay, at karanasan. Kaya hindi sila nagkakaisa. May mga gusto ng tahimik na buhay at tinatanggap ang proyektong pampulitika. Pero ang iba ay ayaw makialam sa mga opisyal. Nakikita nila ang likod ng mga seremonya at mga islogan. Hayagan nilang pinag-uusapan ang pag-aaksaya, korupsyon, at mga commander na naglalagay sa kanila sa panganib. Ang ilan ay bumuo ng mga samahan para tulungan ang sugatang mandirigma at pamilya ng mga namatay. Hindi sumusunod ang mga grupong ito sa utos mula sa itaas at pinag-iinapan sila ng Estado. Dumarami ang mga independenteng network. Ang mga channel tulad ng Veterani, SVO Gruz 200 at Poidium Demoy ay mayroon ng daan-daang libong tagasunod. Nagpo-post sila ng Rona video mula sa trench. Binabanggit ang tiwaling opisyal. Nagko-crowdfund para sa prosthetics na di binibigay ng Estado at tumutulong legal sa mga lalaking may kaso sa kanilang bayan. Di gaya ng mga club na suportado ng Estado at may magagarang banner. Umaasa ang mga network na ito sa donasyon at hindi pagtitiwala sa Moscow. Kapag may channel na nananawagan ng protesta o naglalantad ng bagong napakong pangako, mabilis dumalo at matindi ang emosyon ng mga tao. Pag ipinagbawal ng security services ang channel, may 3 pang lalabas sa parehong linggo. Unang beses mula simula ng digmaan, may usapan ng mga veterano na hindi saklaw ng script ng Kremlin. Kahit ang paglalagay ng mga veterano sa mga opisyal na posisyon, gaya ng napag-usapan natin, ay nagdulot ng hindi magandang resulta. Paminsan-minsan, gusto ng gobyerno ng tapat na muka, pero marami sa kandidato may record ng krimen o issue sa disiplina. May ilan na hindi mapagkakatiwalaan, sobra uminom, madaldal, or nakakaalitan ang pulis at leader ng rehiyon. Bawat eskandalo ay nagpapakita na mas manipis at mas hindi matatag ang proyekto. Samantala, nagkakaroon ng mga alitan sa loob ng sistema. Ipinipilit ng mga ahensya ng seguridad ang mas mahigpit na pagbabantay. Gusto ng mga gobernador ng mga veterano na kaya nilang kontrolin, mga negosyante ng bodyguard at pribadong puwersa, at ang mga Siloviki ay namimili ng sarili nilang pribadong batalyon. Tahimik na kinukuha ng Roskovadya, Federal Security Service, tropa sa hangganan, at seguridad ng Gazprom ang mga pinakadisiplinadong nagbabalik. 3 beses ang taas ng sahod kaysa hukbo at walang tsansang maipadala sa harap. Patuloy na nagpapalipad si Kadyrov ng mga eroplanong puno ng pinakamalalakas na mandirigma papuntang Chechnya. Bawat general o oligarko na may ambisyon ay bumubuo ng sarili niyang tapat na Praetorian Guard mula sa parehong grupo na sinasabing kontrolado ng Moscow. Nagkukunwari ang Kremlin na hindi ito napapansin. Pero alam ng lahat na sa araw na magmukhang mahina si Putin, ang mga pribadong unit ang magdedesisyon kung sino ang mamumuno sa bansa. Naglalaban ang bawat grupo para sa bahagi ng nagbabalik na hukbo. Laging pabago-bago ang pondo at pahintulot, at bagamat lihim ang labanan, ramdam ang tensyon sa buong estruktura. Alam ng Kremlin na ang kahit anong landas ay hahantong sa hindi komportableng lugar. May ilang rutang hawak pa rin ng Estado, habang ang iba ay unti-unting bumabagsak mula sa loob. Habang dumarami ang mga mandirigmang umuwi, tumataas ang posibilidad ng kaguluhan. Nakikita ng Moscow na may panganib mula sa iba't ibang direksyon. Dahil sa dumaraming veterano, isang posibleng hinaharap ay ang inaasahan nito. Sapat na mga veterano, manatiling tapat, tanggapin ang medalya, kunin ang trabaho, at pumasok sa sistemang pampulitika na nagpaparamdam ng halaga pero walang tunay na kapangyarihan. Kung gumana, magkakaroon ang gobyerno ng maliit ngunit maaasahang grupong nagsasalita sa tungkulin at pagkakaisa. Sa papel, ligtas ito. Pero sa totoo, nakaasa sa pananahimik ng mga veterano. Kahit bumagsak ang mga pangako, may bagong landas mula sa araw-araw na buhay.
Umuuwi ang mga veterano sa mga bayan na kulang sa trabaho at mataas ang krimen. May mga maliliit na grupo na nabubuo at ang ilan ay nagiging mga gang na nakikipagbanggaan sa pulisya o mga opisyal. Hindi ito nagdudulot ng pambansang pagkabigla, pero nagbubunga ito ng tuloy-tuloy na problema sa buong bansa. Nagdudulot ng galit, nagiging laganap ang suhulan, at nawawalan ng kontrol ang mga opisyal dahil sa paghihigpit. May politikal na landas kung saan tumatakbo ang karismatikong veterano sa lokal na konseho o asembleya. At nananalo ang ilan dahil mas pinagkakatiwalaan sila kaysa sa mga lumang politiko. Pagkapwesto ng mga gobernador, nakakaramdam ng presyon at panik ang Moscow. Maaaring maging pambansang banta ang isang veterano na may tapat na taga-suporta mula sa pagiging lokal na personalidad. Sa pinakamasamang sitwasyon, may mga veteranong sumasama sa armadong grupo o nanunumpa sa kalabang paksyon. Katulad ito ng problema sa Wagner. Pero mas marami at mas kalat ang mga mandirigma ngayon. Alam ng mga lalaking ito ang armas, lohistika at mga kahinaan sa seguridad ng Estado. Ang pahiwatig ng pagkakabaha-bahagi ay nagdudulot ng takot sa Moscow. Kaya lalo nitong hinihigpitan ang kontrol kasabay ng pagtaas ng tensyon. Sa isang panto, may kailangang bumigay. At kapag nangyari iyon, malamang na hindi lang sa isang direksyon ito mangyayari. Buwan-buwan, libo-libong sundalo ang bumabalik mula sa harap na alam ang totoong nangyayari. Hindi nila kailangan ng manifesto o leader para magulo. Sapat na ang pag-uusap nila sa pamilya at kapitbahay na nanatili sa bahay. Nangyayari na ang usapang iyon sa mga kusina, barracks, bakuran, at mga telegram channel na hindi kayang ipasara agad ng Moscow. Nakabatay ang sistema ni Putin sa paniniwalang walang hanggan ang lakas. At ang pagdududa ay kayang ikulong o bilhin. Ang mga veterano ang patunay na gumuho na ang parehong paniniwala. Hindi pa sila oposisyong partido. Sila ay isang bagay na mas tahimik at mas mapanganib. Daan-daang libong lalaki ang nakakita at nakaligtas sa makina. At hindi na naniniwala sa mga slogan na nagdala sa kanila roon. Patuloy na bumibili ng oras ang Kremlin gamit ang medalya, banta, at lumang kontrata. Pero paubos na ang oras nila. Pinakamabilis. Kapag dumating ang araw na bumaba ang susunod na alon mula sa tren at tapos na ang mga pangako, ang digmaang inaasahang magpapalakas sa Russia ay maaring maging sanhi rin ng pagbagsak ng nag-uugnay na sistema. Hindi pa ngayon ang araw na iyon. Pero sa unang pagkakataon sa 25 taon, maraming sa Kremlin ang gising at nag-iisip kung kailan ito mangyayari.